2, 1. Magandang umaga po. Maaari niyo po ba ipakilala ang inyong sarili, pangalan, edad, at ilang taon na kayong miyembro ng simbahan? Ako po si Alexander Lim. Ang edad ko po ay 76. Lakasan. Yun lang ang Ilang nakakatawa. taon na po kayong miyembro po ng simbahan? Yung sa SNK, that is 40 years. Pagkatapos ay, actually, I am a bird Christian. Yun lang. Ako naman po si Nancy Ignacio de la Cruz. Ako po ay, ang edad ko po sa ngayon ay 67, magsi-68 na po ako sa July. At nakakilala ko sa Panginoon since 1984. Yan po. Ako po si Fe Bueno. Ang edad ko po ay 70 years old. At malapit na mag-71 sa August. At nakakilala ko sa Panginoon 1981. Tapos, ako po ay ng mga 40 years na rin po ako dito sa Charles ng SNK. Ako si Ima Sibi. Nakakilala ko sa Panginoon, hindi ko na matandaan kung anong taon. Sa tagal. Simula ng kay Pastor Bert. Hanggang ngayon. Wala na nga akong mga kasama eh. Iisa na lang ako na nakasama na ano ko sa church sa pati yung nag-ano sa amin ng Bible study sa loob ng Goya, wala na rin siya. Ang edad ko ngayon ay 76 noong May 28. Paano po kayo naging miyembro ng simbahan? Kung dito sa Metro Manila, una pong church na sinusukat ay Evangelical Church of Christ sa Lambwa. Then, nagkaroon po ng isang hamon sa puso ko sa Panginoon. Na nasabi ko sa panahon na yon na Panginoon, ganito na lang ba ako ang buhay ko. Pagkatapos ng aking sweldo, punta lang po ba, ganun po. At dahil doon, isang pagtawag na hindi ko makakalimutan. Dahil sa panahon na yon, bagabag ang aking sarili na manumbalik at hindi ko sukat akalain na sa pag-alaala ko sa mga ganun sana mga nakaraan ko ay bigla na lang ako nakapag. Then sabi ko, Lord, babalik. Dahil doon, ng araw ng linggo, hinahanap ko ang dapat susukat sa Diyos. At salamat ako sa Evangelical Church of Christ. Salamat. Ako naman po ay, although dati na po kami Protestant, UCC, galing po kami sa UCCP, United Church of Christian of Christ. Ngayon, nakakilala ko sa Panginoon ng kasi yung mga parents ko, mga lolo ko ay sila po ang mga Christian na sila dati. Christian na rin po sila. Pero nung nakakilala ko ng gusto sa Panginoon, nasa Goya po ako, dinala po ako ng auntie ko, Auntie Lourdes ko sa
isang Bible study. Nagpe-pray po kami, nagpe-pray po sila doon sa second floor ng Goya. Doon po ako, sumali po ako doon. Doon po talaga nakilala yung Diyos na pinapaniwalaan po natin ng totoo po, kasi ganun-ganun lang kami, magsimba kami ng paglinggo, linggo lang po ng first Sunday po kami nagsisimba sa church. Pero nung talagang nakilala ko ang Panginoon, doon po kami sa Goya po yung pag-Bible study po ni Pastor Bert. Tapos nung katagalan na po, nagkaroon po kami ng pinuntahan na church, pumunta po kami ng Christ to the Orient. Doon po ako talaga nahubog ng salita ng Panginoon, nakakilala sa Panginoon ng gusto, sa Christ to the Orient po. Pero nung nagsarili na po yung Goya Christian Fellowship, doon na po kami sa Bonanza. Doon na po kami nagsimula ng church po, magmula kay Pastor Madrigal, Pastor Alex, at kami pong magkakasama po doon, mga taga-Goya po kami doon. Sa pamamagitan po minsan nagtuturo din po doon si Sister Herdy. Naging po namin yon, yung asawa po ni Pastor Santos. Okay. Yung asawa po ni Santos, Harry. si Herdy. Yun po doon. Nagkakaroon na kami ng Bible study sa Bonanza. Nagkakaroon na kami ng Bible study sa labas, sa bahay po ni Sister Mercy. Yung kaibigan niya po doon sa kapitbahay niya, yung katapat niya po doon, nagkakaroon na po kami sumasama na po ako sa mga Bible study nila. Hanggang sa nagkaroon po ng sa Goya, concert, yung crusade po. Nagkaroon po ng crusade sa Goya. Naubawit po kami doon, maawit kami, tinuruan kami ni Sister Pressy na nagkaroon po kami ng pag-awit doon, naging kabahagi po kami ng concert doon. Kaya doon po talaga kami, magmula noon po ay hindi na po ako humiwalay sa Panginoon. Kaya doon nagsimula po yung pagkakilala ko sa Panginoon sa pamamagitan po ng Christian Church, ng Goya Christian Fellowship po sa Goya. Yun po. Salamat po. Ako naman po, ang naalaala ko, kasi siyempre lahat naman tayo Catholic, no? Ang naalala ko lang noon, ang mister ko, si Mario Bueno, na isinasama ni Brother Alex, magka-brother. Tapos sinasabi niya sa akin, pupunta ako sa may Bible study kami. Kaya wala pa akong alam noon na ano ang Bible study. Wala akong alam noon. Di sabi ko, sige, total magkabarkada naman yung sige lakad kayo. Tuwing Merkulis yun. Kaya, kung tutusin, napakahaba ng kwento ko, kaya lang, eto, nung lagi na silang nagpupunta sa Bible study doon sa Santa Teresita, kaya doon, kumbaga, doon ako nag-start ng kasi, punta sila, naiisip ko, bakit punta sila ng punta doon? Sabi niya naman, pwede ka naman pumunta, sumama ka sa akin. Ayoko, kasi ayoko ng maliit na simbahan. Kaya, kasi gusto ko talaga sa malalaking simbahan, sa yun ang gusto ko. Ngayon, naku-curious ako, bakit lagi pumupunta doon sa Santa Teresita? Ang ginawa ko, sinubukan ko. Kasi, siyempre, tayong mga babae, minsan, siyempre, pag bata pa, ang naiisip, kung ano lang ang ginagawa. Sinubukan ko, pumunta ako, sinama ko yung isa kong kasama. Kaibigan sa church, sa Goya. Pinunta namin, saka yung pala, may Bible nga, lahat ng pag-entertain nila ginawa. Sabi ko, ako lagi negatibo. Sabi ko, kaya ako naman binibigyan kami ng pagkain kasi gusto nilang sumabi agad kami. Pero hindi ko akalain na talagang na doon pala magsisimula, sabi. Tapos yung nga palang tuwing may pupuntang pastor doon sa Santa Teresita, nasabihin, sino ang tatanggap sa Panginoon? Ang naisip ko noon, sabi ko, bakit kailangan daw itaas ang kamay. Sabi ko, bakit kailangan itaas? Itaas ako. Tuwing po may pupunta doon, nag-guest sila sa Santa Teresita,
nagpapataas nagtatanong bakit kailangan itaas niyo ang kamay niyo kung tatanggapin niyo ang Panginoon. Sabi ko, pag hindi ko tinaas, baka sabihin, hindi ako sa Diyos. Kaya yun po, ganoon ako kasi kanegatibo talaga. Kaya lagi. Tapos, bandang huli, nagkaroon po ng ng sabi nga sa Goya, kasi mga taga-Goya kami, meron daw Bible study. Sabi ko, sige nga, sabi ko, sige nga, makapunta. Sabi kong gano'n. Para kung ano talaga ang kasi hindi ko na unawaan masyado. At saka, si Pastor Madrigal kasi, kaya sa Goya talaga, si Pastor Madrigal, nagsimula kami sa Goya. Kumbaga, kaya lang, open ako kay Pastor Madrigal kasi kasama ko yan ang barkada doon sa, kasi, pasensya na po, pero yung nanliligaw sa akin, kabarkada niya, kasi siya ang boss. Ngayon, sabi ko, pastor ba yun? Kabarkada ko nga yun sa kung pupunta doon sa pupunta doon sa gano'n. Kaya paano ako magiging, hindi ako naniniwala, sabi ko gano'n. Pero napakabuti ng Panginoon. Kasi, nang isang araw, sabi, may krusada daw. May krusada sinasabi. Punta tayo doon sa krusada. Sabi gano'n. Atin ako ng atin sa Bible study sa Goya, pero hindi ko naunawaan talaga kasi parang lang, sama-sama lang ako, gano'n lang ako. Pero nung sinabing may krusada daw sa Araneta Coliseum, punta niya tayo doon, sabi gano'n. Alam niyo hindi talaga ako, ang naisip ko, sige, attend ako. Kasi, ang gusto ko makapasok sa Araneta Coliseum. Kasi hindi pa ako nakakapasok doon kung gaano kaganda yun. Sinamantala ko po yun, pero hindi ko alam na yung pala ang purpose ng Panginoon sa akin. Kasi nung na-late na po kami ng pagpunta sa Araneta Coliseum, bakit pa lang kami doon sa hagdanan, parang tumataas na mga ko, mga balahibo ko. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ganyan. Di akyat. Sabi ko, late na tayo. Sabi ko, ganyan. Hanggang sa doon na kami po sa Tok-Tok. Pagdating namin doon, alam niyo po, doon humipo ang Panginoon sa akin. Kasi yung bakit pa lang ako, na ako, sabi ko, bakit ganito ang nararamdaman ko? Hanggang sa makita ko, nung di ko pa ganyan ang tingin ko tubig ng mga gumagano, mga umaalon. At talagang nagpupuri po, alam niyo po ba yung ko, umiyak. Pagdating ko doon sa taas, hindi na pa ako nakapagsalita. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, alam mo na sabi ko, Panginoon, salamat at pinili mo ako. Kasi kung hindi ko alam talaga to. Ang mga purpose ko lang sa buhay ko, ganyan. Yung makita ko lang yung building na yun, yung kung ano lang at saka gusto kong bantayan lang si Mario. Although hindi naman nangangaliwa. Pero, purposeful, talagang purpose ng Panginoon, iba-iba talaga. Hindi ko akalain ng ganun pala. Talagang po, pagdating ko doon, iyak ako ng iyak. Yun ang nasabi ko, Panginoon, salamat. At ako at nagpapasalamat ako dahil si Pastor Alex nga ang ginamit kay Mario na isama. Dahil kung hindi po talaga wala kaming Kaya doon ako natutuwa dahil mula po nung nangyari sa akin yun, naging kami hanggang yung Santa Teresita Church, nagkahiwa-hiwalay kami, napunta po kami sa Christ the Orient. Pero po, talagang sa Goya, may Bible study na hinahawakan ni Pastor. Kaya doon ako kay Pastor Madrigal na nababago pala talaga. Kasi talagang makikita mo kay Pastor Rom, hindi talaga siya pastor Talagang makikita mo talaga siya, umiinom siya. Sabi ko, sino ang maniniwala dyan? Sabi ko gano'n, salamat sa Panginoon. Dahil nakita ko ang pagbabago doon kay Pastor talagang, puro Bible na siya. Maski hindi siya natutulog, magtuturo sa nung magsimula na po ang church ng SNK, nung inilabas na, talagang ang sacrifice ni Pastor Madrigal, hindi nyo matatawaran. Talagang siya po, yung dedication niya sa Panginoon, talagang ginawa niya ang lahat. Maski galing sa Goya, dapat matulog na siya kasi panggabi. Magtuturo po siya ng Bible study para lang matuto kami. Siya lahat ang umaawit, siya nagtuturo ng kanta sa amin, siya nagtuturo ng iniisa-isa niya pa yun. Kaya po rin po ang Panginoon dahil mula kay Pastor Alex hanggang kay Pastor Madrigal, tumatag po ang aking pananampalataya dahil nakilala ko ang Panginoon. Yung po ang purihin ng Panginoon. Nay Emma, paano po kayo naging miyembro po ng simbahan? Siya, nag-umpisa kay Pastor Berg. Si Pastor Berg talagang nagtuturo sa amin yan kahit maliliit na bodega.
Kasi 30 minutes lang ang aming break time. Talagang nagtinuturuan kami ng Bible study. Hanggang sa magkaroon ng first baptism namin kung sa Laglag pa yun. Yung first Oo, basic. first baptism. Kaya ang katyagaan ni Pastor Bert talagang hindi ko maaas talaga. Kasi walang tulog yun. Nagtuturo sa amin ng Bible study. Kaya ganun kami kasipag na tinuturuan ni Pastor Bert. Ganun siya kasipag sa amin. Kaya wala kang masasabi sa kanya. 30 minutes kung saan sa kami nasulok na lugar na yung walang gawain, walang ano, kung saan sa kami nasulok, pinapupunta dun sa aming pagka-break time. Ganun ka magtiyaga si Pastor Bert sa amin sa pagtuturo. Kaya nakaka-ano sa kanya dahil mawala na siya. Nagpatuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil yung itinuro niya hanggang ngayon na natili sa amin. Bakit nag-engage ang church na sa Bonanza Christian Fellowship? Doon nag-umpisa yun kay Brother Ronnie Lupa. Doon nag-umpisa yung gawain ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa kanyang katyagaan hanggang ngayon na natili ang gawain ng Panginoon. Nung si Pastor Ray may sakit na, sabi ko na gano'n naman kay Pastor Ben, yung kapatid ko na lang yung mag-ano sa gawain niya ito dahil yun may sakit na siya. Inano ko yun si Pastora Limpa na siyang ahali sa kanya. Po. Para naman po sa ikalawang katanungan, nung una po kayo nakapagsimba sa church po natin, sa SFK, ano po yung naging unang karanasan po nito? Naging maganda po ba? O hindi po ba? Ang salitang himala ay sa pagbabago ng buhay. Yun ang aking pamantayan sa himala. Iba naman yung sakit sa himala. Ang pagbabago sa buhay ko ay nagbibigay inspirasyon sa akin upang magkaroon ako ng lakas, tapang. Hindi po ako nahihiya kahit sinong tao, mataas man, mula sa personnel department hanggang doon sa mismo sa may-ari. Si Paul Chua ay hindi ko po nagkaroon kami ng dialogue, lalo na tungkol doon sa gawain sa loob ng Goya. Ang gawain sa Goya, nag-start po ito, ang tunay na Christian Goya Fellowship ay nagmula sa 46 yun. Ito ay lahat ng mga attendees ng prayer meeting tuwing tanghali ay nagmumula sa coffee. Dito, nakilala ko si Pastor, sabi ni Willie sa akin, mayroon kang ka-brother, boss namin. Ang tinutukoy niya ay si Pastor Mantigas. Sabi ko, Panginoon, Diyos ko, matagal na ako umiiyak sa iyo na mayroon akong makakasama dito sa loob ng Lola. Siguro, maaaring after 3 days, pinuntahan ko siya at ako yung nagpapakilala. Nasabi sa akin ni Mr. Bert Matigal, narinig na kita. Pinangunahan mo ang coffee session sa isang prayer meeting tuwing tanghali. Yung 12 to 1 ay hindi namin ikinain yun. Wala kaming lunch break.
inilagay namin sa oras namin ay ang papanalangin. At dahil dito, si Pastor Bert, sa pagkakataon na yun ay pinagmamatigas pa niya ang kanyang puso. Pero hindi niya alam na idinudulog ko rin siya sa panalangin na mayroong pag-iyak. Kailangan ko ng kasama. Hindi na ako ang mag-isa. Sa pagkakataon na yun, after 3 months, kung hindi man ako nagkakamali, dininig ng Panginoon. Sabi sa akin, Brad, pwede ba akong a-attend sa inyong prayer meeting? Bakit hindi? Matagal na kitang niyayaya. Sige, mamaya yung tanghali. Dahil panggabi po yung pastor namin, stay in po siya sa Luya. Nung tanghali, doon siya. To observe. Sinabi naman sa akin, observant. At pinangunahan ko ang prayer meeting na yun, content exhortation. Ang exhortation ko, hindi na ako nagpunta sa iba. Puro pag-ibig ng Diyos sa bawat isa kung paano magmahal ang Panginoon at makakilala. Then prayer. Ipinalangin namin ang Noya, pinalangin namin ang isa. Pero pag ako nananalangin, ako ang pinakahuling mananalangin sa kanila. Pinapanalangin ko sila. Sila mismo ang pinapanalangin ko. Dahil sila ng mga new attendees sa prayer meeting ay puro, siyempre, financial, pagagandahin ng gloria, nawa, hindi na Chinese ang hahawak. Natupad yun. Hinahawakan kami ng Muslim. So, magandang pagkakataon na dininig ang panalangin ng mga taga-profesyon. Ulitin ko lang po yung katanungan. Ano po yung unang naging karanasan po ninyo sa ating church? Ano po? Ako po kasi dati kumbaga, yung karanasan ko ay hindi ko talaga nararanasan sa iba. Dun sa dati na sinubukan. Pero yung kasiyahan na naramdaman ko, para bang nag-first love ako sa Panginoon. Yung first love ko na yon, parang ayaw ko hindi umattend ng service pag Sunday. Parang pagka sinabing mayroong Bible study, talagang yung eagerness ng aking puso, yung pagnanasa ko na makarinig ng salita ng Panginoon. Doon, yung gustong-gusto ko talagang makinig kasi parang yung mga naririnig ko sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, yun po yung nanguusap sa akin na ganito magbago ka, ganito ang dapat mong gawin, ganito ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay nakinig, sumunod sa akin. Parang ganun, parang may nagsasalita na ganun sa akin. Pero salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos, sa mga taong ginamit niya, nasa salita ng Panginoon, na siyang nagpabago. Nagbago ba? Na siyang nagpabago sa aking kaisipan na gano'n. Na gano'n. Yung basta yung salita ng Diyos lang ang pinanghawakan ko na ganito. Kasi ako po ay nag-working student po ako. Umalis ako sa bahay namin ng 14 years old. Nagtrabaho po ako ng 16 years old. Tumira ako sa tiyahin ko. Doon ako nag-aral. Nagtrabaho ako nag-aral ako ng high school dito po sa Roosevelt. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang nagtulak sa akin ay yung salita ng Diyos na sige, magpatuloy ka, sige, gawin mo ito para magbago yung buhay mo. Pero sa pag-aaral ko, hindi po nangyari yun kasi ang hirap-hirap na magbiyahe noon. Nakakarating ako ng UCCP, doon po ako nag-start na college pero hindi ko po siya natapos, nag-start lang po ako. Tapos sinawaan ko na dahil sabi ko may trabaho naman ako, bakit pa ako mag-aaral. Pero pinagsisisihan ko yun dahil hindi po ako nakatapos. Pero ang hindi ko pinagsisisihan ay yung nakakilala ako sa Panginoon na ang kanyang mga salita ay tumimo sa aking puso. Yun lang po.
ano ko po, ang sa akin, na experience ko sa Panginoon. Mula nung po ako yung mangyari ngayon dun sa Araneta Coliseum. Pagkatapos po na naging masigasig na po ako. Kaya nung yung Bible study ko sa Goya, talagang hindi ko po niyalaktawan yan. Kaya yung break time namin na 1 oras, kakain kaming mabilis at kailangan makaating kami ng Bible study doon. Dahil doon ko po nararamdaman yung makikilala mo ng gusto kung ano ba, sino ba talaga si Jesus, sino ba talaga siya. Kasi di mo ba talagang alam lang natin, Diyos, may Diyos lang, ganun lang. Pero pagka mo pala ganun na-encounter mo siya, gusto mo pang magpakalalim, gusto mo pang maintindihan lahat kung ano ba talagang ginagawa niya sa buhay natin. At pagkatapos po, yung pagka sinabi po ni Pastor Madrigal na magba-Bible study sa labas, sama pa rin po ako, wala akong talagang pong tigil na hindi makasama doon. Naging maano po kami talaga, naging masigasig po ako talaga sa gawain noon. Na ewan ko ngayon kung naobserbahan nyo pa rin, pero salamat sa Panginoon dahil talagang pag na-encounter po ang Panginoon, hindi ka pa pwedeng hindi gagawa dahil may kagalakan ka sa Panginoon, nakakagawa ka sa Kanya. At ang inararo ko pa po yung mga kapatid ko, yung magulang ko, na gusto ko makakilala rin sila. Natupad po lahat yung desire ng puso ko na makakilala din lahat ang aking mga kapatid at saka magulang ko. Pero siyempre po talagang may struggle po talaga doon nung may share namin ang salita ng Diyos. Pero isa pa pong pinag-aano ko, nung sabi ni Pastor Madrigal ng Bible study po kami, siyempre hindi pa po ako marunong manalangin dahil ang alam po natin panalangin yung dati. Pero sabi sa akin ni Pastor Madrigal, Sister Pe, manalangin ka ng opening prayer. Sabi ko, parang hindi ko pinakinggan dahil ayoko manalangin. Sabi ko, Sister Pe, manalangin ka na. Alam po, talagang, sabi ko, ako, hindi ako marunong. Pero Lord, ikaw ang bahala. Alam mo, doon pa ako nagsimula na mag-start ng panalangin. Kasi talaga namang hindi ko alam kung ang sasabihin ko, hindi ko alam. Pero ang Panginoon nagtuturo. Unti-unti niya akong tinuruan sa panalangin ng direct sa Kanya. Kaya, napakasarap po pala ang ganong direktang manalangin. Mapipil mo talaga ang presence ng Panginoon. Kaya, yun lang po ang aking experience. Wala ano po yung naging unang karanasan po ninyo sa simbahan? Dito. Opo, sa Hindi, wala akong unang karanasan kasi simula ng makakilala ko sa Panginoon. Nasa Bonanza pa. Yung nasa Bonanza pa, ang church talagang sabi ko, ano ginagawa sa Bonanza, ginagawa na rin ang ginagawa dito. Ang nagkakaiba lang yung maganda na yung building. Meron pa Oo, meron na pa sarili. Pero nung nandun tayo sa Bonanza, mundo parang ano pala, parang bubungan lang. Walang haligi. Mga dingding. Walang mga dingding. Ganun pa rin. Kasi ang simula ng mga ituturo na si Pastor Bert sa pag ano yung worship talagang na ano niya worship talagang sabi ko nga yung si Pastor Bert may sakit wala yung mata itinuro ko na si Pastor Nipa na siya na handle ng church kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako'y makakilala sa Panginoon hanggang ngayon talagang ang pangarap hindi yung mga anak ko nangyari yan. Kaya yan ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya dahil pati hanggang sa aking mga anak. Yung pangarap ng brother ko. Tupad hanggang ngayon na dapat kami ay magkaroon kami ng tawag sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Kasi yung father ko, kahit mahal ang private school, pinapag-aral kami sa private school para lamang meron kaming alam sa tungkol sa Diyos. Kaya ganun ang nangyari sa buhay sa pamilya ko hanggang sa akin ngayon, sa aking pamilya, sa aking mga anak. Nagpapasalamat ako dahil ginagamit sila sa Panginoon. Nandito lahat sila nasa music ministry. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon simula kay Pastor Bert na siya nagturo sa amin kung
paano siya kakilala hanggang ngayon. Kaya bago si Pastor Bert magkasakit, sabi ko may pahahalili. Pagtuturo, ituro ko nga si Pastor Ninfa. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya nagkaroon na tayo dito ng magandang Diyos. Sabi ko, pag pupunta dito yung tatay ko, natutuwa. Kasi sa Christ Orient, hindi niya natanggap na yun ang church na pinupuntahan namin dahil walang dingding. Hindi daw yan ang gusto ng tatay ko kasi nung maging siya Mario Captain ng pinaganda talaga niya ang simbahan. Dapat na maganda ang simbahan ng church. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon pagkasabi ko, managinip ako sa Kanya. Managinip ako sa aking tatay na napakaganda yung bahay niya. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil natupad ko yung pangarap namin na pangarap ko pati sa father ko na hanggang sa ngayon yung pamilya ko nasa Panginoon.